Hello mga Beshiwap, time check 8:45 ng gabi. Tirik pa ang araw. So nandito ulit ako sa city kasi bukas na umaga ng 5 AM may trip kami sa Belgium. Kaya inagahan ko na, hindi pwedeng bukas pa ako pupunta. Kaya wala pang train nun mga Beshiwap. So ayan, ganyan. 8:45 na ng gabi mga Beshiwaps. The next day. Good morning mga Beshiwaps. So si Inday nyo ay gumala na naman at tayo po ay pupunta ng Bruges, at saka Kent, Belgium. Mag-stop over muna kami kay makain kami ng breakfast. Ayun, dun, malayo. Yan. Napakatagal ni Ining. At ayan na po siya. Good morning mga besh. Inasipon. De, may allergy kasi siya. Ganyan yan tuwing umaga hanggang tanghali. Makain muna kita mga beshiwaps. So, ari na po ang aming pagkain. Longganisa at adobong baboy at ayun po sila. May libreng kape, tubig at saka prutas din mga beshiwaps. So, makain muna ako. I don't know one. Something. Yun na siya. Nakikita ko na yung tower. Hanggang dito na lang po ang bus. In one day, kaya mo ikutin yun. So, mga Beshiwap, naari na nga ni po ang mga turista na galing ng Netherlands at kami ay mapunta na dyan. Ayan, tayo ay matawid. Iba yung dinaanan namin dati nung kasama ko yung amo ko dun sa kabila. Dito pala yung mga bus. Ayan, dito tayo. Hindi! Magay ka sa vlog ko. Uy, may waffle agad. Naari o, waffle. Waffles. Ang ingay nila, di ba? Maganda yung bridge mamaya. Pero for now, dyan tayo. Tingnan nyo naman mga Beshiwap at kaganda ho, oh. Hi vlog! Hi vlog! Hello vlog! Welcome to my guys! So, ayun na nga mga Beshiwap, nag-weekend getaway kami ni Ining sa Bruges, Belgium at Kent. At napakagaganda ng tanawin dito. Pangalawang beses ko na nakapunta dito kasi 2022 pumunta ako dito kasama yung amo ko, tsaka yung mga anak nila, tsaka yung aso kong alagang si Spec. And sulit na sulit mga besh kasi ang dami kong nalaman about sa Bruges nung nag-boat tour kami. Mapapanood ninyo dito sa video. And also, alam niyo ba na 20,000 lang ang nakatira dito sa loob ng village kasi mostly pala nandito is mga restaurant, Airbnb, and hotels. Kasi nga naman, ito ay tourist destination. So, mostly ang mga tao ay nakatira sa labas ng village na ito. Kasi parang island lang ito mga Beshiwap. Kaya may tulay dun sa unahan mga Besh. Ayun mga Beshiwap, alam nyo na, pagka nagtutour is puro lakad mga Beshiwap. Pero meron naman kayong option. Pwede kayong magsakay ng kalesa at saka mag-boat trip, which is may bayad yon. Yung sa boat is 15 euros. Yung sa kalesa, hindi ko alam. By land yun syempre. And yun, maganda yun na may tourist guide kayo para malalaman nyo yung bawat kwento or history ng lugar na pinupuntahan ninyo mga Beshiwap. And syempre, mas better na isa or dalawa lang ang kasama ninyo. Kasi pag marami kayo, napakahirap kasi ang daming pipicturan. Pero sulit naman, masaya din naman na marami kayong kasama. And ayun nga lang, medyo time consuming. And anong lalaki ng merengue? Siguro pag nakadalwa ka niyo, pag hindi sakit ng ngipin mo. So ayun, lakad lang ng lakad at hindi namin alam kung saan kami patutungo. Nandito na pala kami sa pinakang sentrum. Nandito na kasi yung mga bilihan. Mga shops. Dito kami napunta sa mismong sentrum. Pupunta kami sa Waffle House. Napunta kami sa shopping area. Hindi naman kami mag-shopping. Ikot tayo.
Mahilo kayo. Video mo ako sa Wait lang. So mga beshuap, along the way, habang naglalakad kami, marami kaming nakikitang magagandang bagay at isa yon sa nakakapag-alis ng homesick sa amin. Alam niyo yung hindi kami makauwi ng Pilipinas for now, pero at least may iba-iba kaming nakikita at nakikilala which give us happiness and ayun. Ang hirap na mag-voice over mga beshuap kasi hindi ko na alam yung sasabihin ko. Hindi katulad dati na napakarami kong nasasabi. Ngayon, ewan, di ko alam bakit. O, ayan yung karuahing sinasabi ko o yung kalesa. May bayad yan, hindi yan libre mga be. All of Europe. À votre côté droite ici, on passe l'ancien hôpital de Saint-Jean. L'hôpital, c'était une opération pour 800 ans contre het langste van heel Europa. Ze hebben het gesloten in 1976. En nu kun je hier nog het Memling-museum in terugvinden. Now in front of us here, we're about to endeavor into the most dangerous part of our trip, the lowest bridge of Bruges. This is a place where I lost most of my hair, so please guys be careful and remain seated. Devant nous ici, on va passer le pont plus bas de toute Bruges. Moi ici, j'ai perdu mes cheveux, alors s'il vous plaît, attention et restez asseoir. Dus alsjeblieft mensen opgepast voor de lage brug hier. Ik heb de meeste van mijn haartjes hier verloren. Is everybody still here? Of Maanbrouwerij. Een van de 2 lokale brouwerijen in de stad hier. And now, on the right hand side here, we have the entrance to the Benedictine Monastery. À votre côté droit ici, on a l'entrée ou le béguinage. Dus hier rechts van ons hebben we de ingang richting het Begijnenhof. Malaglag yung cellphone mo. Now in front of us here, we have the old lock houses. These have been in use since the 16th century, and they're still arranging the water levels of the town today. Devant nous ici, on a la maison d'écluse. Ils étaient déjà en opération depuis le 16e siècle. Dus hier voor ons hebben we de oude sluishuizen. En deze zijn al in gebruik sinds de 16e eeuw. De brouwerij richting de nieuwe bierfabriek, van een 3,2 kilometer. Now guys, careful again for the low bridge please. Attention encore une fois pour le pont là-bas. Opgepast nogmaals voor de lage brug hier, alsjeblieft. 1, 2, 3. Now on our left hand side here we have a beautiful view of the St. Salvator's Cathedral, the only cathedral we have here in Bruges. À votre côté gauche ici on a une très belle vue de la cathédrale de St. Salvator, la seule cathédrale qu'on a ici à Bruges. Hier links van ons hebben we een zeer mooi zicht van de St. Salvator's Cathedraal. Het is trouwens de enige kathedraal dat wij hebben hier in Brugge. Hi vlog! Centre de ville, le Bourgogne-Flandre. Dus op onze linkerkant hier passeren wij de 2 lokale brouwerijen in de stad hier. De Bourgogne-Vlaanderen brouwerij. You will enter the Queen Astrid Park, a beautiful park in the heart of the city. Le petit pont devant nous ici, le Newpont, quand vous promenez à droite ici, juste pour fermer la rue, vous entrez dans la parc de la reine Astrid. Un très chouette parc au milieu du centre de ville. Dus het kleine brugje hier voor ons, de Nederbrug genaamd, als je hier naar rechts gaat, tot het einde van de straat, kom je terecht in het Koningin Astrid Park. Een heel mooi park in het hart van de stad. On passe un ancien concept de maison sociale. Les maisons Pélican on dit ici. Ayan, so tapos na kaming gumala dito sa
Bruges. Pabalik na kami dun sa aming bus. At kami papunta naman sa Kent. Tao dito. Hindi katulad dun sa mismong sentro. Napakaraming tao. Napakaganda naman itong babaeng to eh. Dito kami dumaan kanina, dito rin kami babalik. Yung gusto kaming mamili ng mga souvenir at chocolate pasalubong kay Oka. Pabalik na kami dun sa may bus. Marami palang padating na tao. Mag-uumpisa pa lang sila. Later. Ayun mga beshwap, kami ho ay papunta na ng Kent. Nag-aamoy kabayo, charis. Yung Kent po ay kung saan nilimbag ang unang copy ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. So pupuntahan natin yung mga beshwaps at ganda rin po pala ang Belgium. Puro gubat, charis. Maigi na lang at maaraw ngayon, hindi gaanong malamig. Pero, nirayuma ko si Beshwaps. Ayun na nga ho mga Beshwap at saglit lang ang aming biyahe from Bruges, Belgium to Kent. Magkatabi lang siya actually pero syempre kailangan nating dumaan ng highway. Mga 30 to 45 minutes lang yung biyahe namin and wala naman traffic. Pero nung gabi pa uwi kami sa Den Haag or sa Netherlands, grabe ang traffic mga besh. Palabas at papasok ng Belgium sa may Antwerp. So nadini na nga ni ho kami sa Kent na nainagan o napakaganda din naman ng seating ari mga besh. At ayun, napakaraming renovation. Siguro nire-restore nila yung mga old buildings as you can see naman, 'di ba? Mga old structure pa ito mga beshwap. So nga po pala ang Belgium ay dating probinsya laang ng Netherlands. Pero since naghiwalay sila, nag-away sila, kaya naging bansa na rin ang Belgium mga beshwaps. So dito na po kami ngayon sa Kent. Napakaganda din naman ang church ay mahigit may nagbigay sa akin ng paracetamol ay nawala-wala ang sakit. Kaunti. Oo nga eh. Buti nga nakatulog ako. Siyempre, lakaran na naman po tayo mga beshwap at yun nga, nabanggit ko na ako'y nirayuma at may nagbigay sa akin ng kating ko at saka paracetamol. Di ininom ko, ay di nawala. Kaya nakalakad ulit si Inday. So, ariho ang pinakang sentrum nila at mayroong bazaar or may palengke that day na pumunta kami at kami naglakad-lakad, in-explore namin at napakagaganda talaga ng kanilang mga churches din yung mga bishop. Talagang ina-preserve nila yun mga. So, ari na nga ni, ang pakay namin ay mahanap namin ang rebulto ni Jose Rizal kasi that's the reason kung bakit ako sumama din sa Kent kasi gusto ko talaga makita yun. Hindi nyo po na itatanong ay paborito ko po ang El Filibusterismo at saka ang No Limitang Hireo. Shoutout sa mga teacher ko nung high school. Mataas po ang grade ko sa Filipino. Hehe. Yan o. Theater yan mga besh. Eto, tower. Pwede kang umakyat doon, pero syempre may bayad. Ayun ho, may mga tao. Gusto nyo kong makita, mga tao. Saan na ba? Yan, nandyan sila. Ayan o, diba? May mga tao. Zoom tent to mga besh. At ganun sila kalaya. So, ang pinuntahan namin memorabilia ni Jose Rizal, akala ko rebulto o may plaza siya man lang doon. Wala. Laki lang. Tapos, ang katabi, shop ng mga bikini. Ay, Diyos ko, may yung marima. Pero maganda dito, lalo yung mga buildings. 3 hours later. Time check mga beshwap. It's 8:05 ng gabi dito sa Kent. Kita nyo? 8:05 ng gabi ho yan mga besh. At kami nag-aantay na bus pauwi na ng Netherlands. The next day. Hello mga beshwap. So tambay muna ako din sa customer service ng train station sa Den Haag. Sa Den Haag Central na ako. Inaantay ko yung si Ineng kasi nag-bike siya. Gagala muna kami sa sentrum bago umuwi. Tingnan niyo yung mga batang makukulit. Boy Scout ata yan.
Ang daming tinay. Mukhang may event ang mga bata din ngayon. So, ayan. Tambay muna tayo. Hanap tayo ng forever natin. Charis. A few moments later. So, dumating na si Ining at diretso kami sa shopping center. Tingin-tingin lang, pangpalis ng antok kasi parehas inaantok pa kami dahil ng traffic nga masyadong gabi na kami nakauwi. Mga 12 na kami nakauwi, tas 1:30 na kami nakatulog. Tas ang aga ko gumising mga beshiwap. So, gala-gala muna sa sentrum. Ang lakas mo ng hangin din sa sentrum, my gosh. Lamig! Lakas ang hangin mga beshi. Hi, kailangan ko i-voice over kasi may music. So sabi ko din yung antok na antok ka pero kailangan mong gumala mga beshiwa para sulitin ang ating bakasyon. So pumunta kami din sa isang ukayan pero hindi worth it kasi mahal mga beshi. Papadala lang tas uuwi na. Hi! Mukha ko. Sabi ko kay Opa, 7 or 8 ako uwi. Pero ngayon, alas 3 pa lang uwi na ako kasi nakakaantok. Hindi pa kami nakakabawi sa gala namin kahapon. Tsaka kulimlim, mahangin, malamig. Kaya uwi na lang kami. Sining. Uwi na raw kami ni Ining. 2 hours later. Dito na ako mga besh. Diyos ko po, Mio Marimar. Probinsya na naman. So, ayusin natin ang ating pangarga mga beshwap. Maaga pa. 5:03 pa lang or 5:05. Pero mukhang tanghaling tapat mga besh. The next day. Good morning mga beshwap. So, welcome to my vlog. Charis, nandito tayo ngayon sa sentrum at mamimili ako. Marami akong kailangan bilihin. Mukha lang mainit pero malamig, 10 degrees outside mga beshwap. So, tingnan natin kung ano ang mabibili natin for today's video. Balot na naman si Inday, dalawang jacket. Unahin na natin dito. May kailangan ako bilhin. Ano ang bibilin ko? Moisturizer. Okay. Nakabili na ako ng mga personal na kailangan ko. So, punta naman tayo sa favorite kong shop. Yan, tingin tayo ng mga bagay-bagay dito. Yung mga nakasave. Mag-grocery muna tayo mga beshiwap. Dito na ako bibili. Para di na ako pupunta ang Albertine. Ang layo pa eh. Nandito na lang rin naman ako. Meron naman dito. May nakita ko. May tiyanggi-tiyanggi dun oh. Makapunta nga. Baka may mumurahing square pants dun. 5 euro lang. Mahal kasi sa shop. 19 euro. Pang bahay lang. 1,000. Eh di wow. Ano, mayaman? Oh, di ba? Tingnan natin ang mga paninda dito. Mukhang mamahalin. Wala man na akong natipuhang bilhin. Nakuwi pa rin sa grocery mga beshiwap. So mag-grocery na ako. Ganyan kapag nagtatrabaho at nasa bahay lang. Walang ayos-ayos, walang lipstick. Later. Mga beshiwap, nakalimutan ko nagbablog pala ako. Na-stress ako ng very light kasi akala ko nawala yung wallet ko. Akala ko hindi ko nalagay dun sa bag at naiwan ko sa cart. Eh di takbo ako dun sa sa grocery. Tapos wala man lang tumulong sa akin. Wala sila yung katulad sa atin sa Pilipinas na pwedeng i-announce na may hinahanap or ganun. Wala silang ganun sa mga grocery dito. Pero may isang babae na lumapit sa akin, tinanong ako, nakita mo ba? Sabi ko, hindi eh. Kasi I was thinking, wala talaga siya. Tapos pagdating ko sa bahay, nandun sa pinakailalim ng bag ng grocery ko. Oh my God. I'm getting old. So, ayun. Na-stress talaga ako. Very light sumakit yung ulo ko. May papakita pala ako sa inyo. So, ito yung pagkain ni Opa. Pag Tuesday and Wednesday, tuwing spring, ito ay white asparagus. Nilalagay nila dito para hindi lumamig. So, pakita ko sa inyo later kung ano yung laman yan. So, ayan yung pagkain ni Opa. Ayan, asparagus, potato, and ham.
or tawag din. Basta ham yun. Tapos ito, may egg and sauce. Ito, soup para mamaya. So, ipiplating ko na siya. Ayan, hiniwa-hiwa ko na or ginupit ko yung asparagus kasi nahihirapan si Opa dyan eh. So, ayun, ready ko na. Tara, let's eat mga beshwaps.